Ngayon, susubukan natin ang bagong format. Ituturo ko sa iyo hakbang-hakbang kung paano pumili ng tamang aksyon para mag-invest. Gagamit tayo ng totoong halimbawa at ipapakita ko sa iyo sa screen kung saan mahahanap ang impormasyon, paano ito gumagana at ano ang kahulugan ng bawat isa. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung talagang sulit ang isang aksyon o kung talagang nawawalan ka ng pera sa pag-invest dito. At ang pinakamaganda sa lahat ay gagawin ko ito gamit ang isang bagay na hindi mo makikita sa ibang nilalaman. At iyon ay halimbawa. Sa kasong ito susuriin natin ang isang aksyon na mula sa Grupo Civis na dati ay kilala bilang Grupo Bancolombia. Kaya't sa sinabi na ito, magsimula na tayo. Kaya para makapili ng tama ng mga aksyon o para malaman kung ang isang aksyon ay mura o mahal, susuriin natin sa kasong ito ang VEST na malapit sa atin para sa mga nagtataka kung ano ito. Ang grupong si VEST ay dating kilala bilang Grupong Bancolombia at para masuri ito, ang isa sa mga magagawa ay maghanap ng mga ulat na pinansyal ng mismong kumpanya o ng holding sa kasong ito at ito ay mula sa kamakailan lamang, ika-6 ng 2025 kung saan ibinibigay na ang mga mahahalagang datos pero ngayon. Paano natin malalaman kung sulit pag-investa ng isang kumpanya o aksyon? Gagamit tayo ng subscription na Investing Pro, ilalagay ito sa description ng video. Sa ngayon, ito ay mura. Bakit? Karaniwan kapag naghahanap ka ng impormasyon sa pananalapi ng isang kumpanya tulad ng grupo ng iOS, makikita mo ito agad o sa pinakamarami ay isang mahabang PDF na mga FIMTA pahina o higit pa. Dito sinasabi nila, tingnan mo mayroon kaming ganito at ganito. Karaniwan, ito ay isinulat ng mismong kumpanya. Hindi ko sinasabi mula sa grupo ng eBay kundi sa pangkalahatan, anumang aksyon o kumpanya na hinahanap mo, palaging iha-highlight ang positibong puntos at ang negatibong puntos ay inilalagay ngunit hindi masyadong kapansin-pansin para magbigay ng positibong impression sa mga mamumuhunan. Samantalang dito sa investing na gagamitin natin ang subscription ng Investing Pro. Mayroon tayong napakagandang detalye ng impormasyon para malaman kung sulit bang mag-invest sa isang aksyon o hindi at sa isang madali at simpleng paraan para dito. Una, ilalagay ko ang link sa description kung interesado kayo. Sa tingin ko may libre itong version. Pwede nyo itong hanapin, mag-login lang at nandito na. Ngayon, para makahanap ng stock, pumunta sa Data Explorer at ilagay ang kumpanyang gusto ninyo. Halimbawa, kung gusto ko ang Google, ilalagay ko ito at lalabas na. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko ang CBEST. Tandaan, palaging hanapin ang stock na nakalista sa merkado na nais ninyong pag-investan. Halimbawa, kung nakalista ito sa merkado ng Colombia na tinatawag na BBC, ang Bolsa de Valores de Colombia o sa NYSE sa Estados Unidos. Paano natin malalaman kung alin ang alin? Dito lalabas ang CO para sa Colombia, US para sa Estados Unidos, DE para sa Alemanya, BR para sa Brazil at iba pa. Ngayon pupunta tayo sa Grupo Cives SA ng Bancolombia mula sa Stock Exchange ng Colombia. Kapag narito na, pumunta sa bahaging may pangalan na naka-highlight sa asul. I-click ito at dadalhin tayo sa profile kung saan makikita ang lahat ng impormasyon. Ano ang mga opsyon para maanalisa at mapili ang aksyon ng tama sa mabilis at simpleng paraan? Una, narito ang presyo o datos ng pagpepresyo, 63,300 pesos ngayon, tumaas ng 700 pesos araw-araw at ang saklaw ng 52 linggo. Ibig sabihin sa nakaraang taon ng presyo ay nasa pagitan ng 36,860 pesos at 68,000 pesos. Hindi pa ito ang pinakamataas na punto ng nakaraang taon dahil umabot na ito hanggang 68,000 pesos. Ang mahalaga sa atin ay ang profile ng kumpanya, ito ay mahalaga. Sa kasong ito, iisipin ninyo at sasabihin, pero kilala ko na ang Grupo Cives, dati ay Grupo Bancolombia, na may Nequi, Wompi, Wenya at iba pa. Lumilitaw din dito ang Banismo, Bangko Agricola at iba pa. Pero hindi alam ng marami na ang grupong ito ay may operasyon din sa ibang lugar, hindi lang sa Colombia, kundi pati sa Panama, Central America at Latin America sa pangkalahatan. Ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang datos para maanalisa ito. Kaya kapag naanalisa na ninyo ito, sasabihin ninyo, ayos, naiintindihan ko na ng kaunti ang kanilang modelo ng negosyo at na hindi lang sila nasa Colombia, pumunta tayo sa isang bahagi na gustong-gusto ko sa investing at ito ay ang bahagi ng halaga ng makatarungan. Dito sinasabi na ang makatwirang halaga na siyang sinasabi ng mga analyst at pati na rin ang mga modelo ng pamumuhunan na kanilang ginagamit na batay sa mga modelo ng pamumuhunan na kanila nang nakalkula
ay sinasabi sa atin na ang halaga ng aksyon ay talagang dapat mas malapit sa 56,855 pesos na ito ay nandito habang sa kasalukuyan ay nasa 63,300 pesos. Ito ay isang bagay na hindi mo makikita sa financial statement ng grupo CIV. Kaya't kung sa simula pa lang ay may option na tayong malaman, maaari nating sabihin, uy, ang aksyon na ito ay medyo overvalued or medyo mahal batay sa datos na ito. Pero ano pang ibang datos ang mayroon tayo upang malaman ito at kung sulit ba o hindi na pumasok sa aksyon at pamumuhunang ito sa kasalukuyang oras sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga puntong lumilitaw dito na mahalaga. Una, maraming datos dito, ibig sabihin ang Investig ay isang platforma ng impormasyon sa pananalapi. Kung babalik tayo sa Data Explorer at ilagay ulit ang CVES, mapapansin natin ang isang bagay na interesante. Kung maghahanap ka at mag-click sa isang metric, makikita mo ang lahat ng impormasyong ito. Ibig sabihin, maaari kang pumunta at mag-click halimbawa sa isang ito at simulang i-analyze ito. Pero ito ay mangangailangan ng oras at kaalaman mula sa ilang tao. Kaya nga kahit ang ilang profesional na investor ay may mga datos na kailangan nilang i-refresh at muling hanapin. Sa investing, mas pinadadali ito dahil pumupunta tayo sa profile ng kumpanya at tinitingnan ang mataas na kita para sa shareholder. Sasabihin mo, paano nga ba mataas na kita? Kinukuha nila ang tagapagsiyasat ng datos at lahat ng impormasyon ay isinasama sa mahahalagang punto para malaman kung sulit mag-invest sa aksyong iyon. Ibig sabihin kapag ang isang kumpanya ay nag-aalok ng mataas na kita para sa shareholder, ang mga shareholder ay nakakatanggap ng makabuluhang kita mula sa kanilang mga pamumuhunan. Ang kita ng shareholder ay sukatan na pinagsasama ang dibidendo, netong pagbili muli ng shares at pagbabawas ng utang para sa pera. Kita ng shareholder. Ang mataas na kita ay positibo o bullish na senyales para sa mamumuhunan dahil nagpapahiwatig ito na epektibong nagbabalik ng kapital ang kumpanya sa mga shareholder. Narito na tayo kaya nasa 14.3% ito at kadalasang ikinukumpara ito sa mga kapareho nito. Ibig sabihin kung ito ay isang aksyon na nasa loob ng sektor ng pananalapi, ikinukumpara ito sa mga aksyon na nasa loob ng sektor ng pananalapi. Dito, ang preferential ng pabahay, Grupo Aval Popular VE Villas ay nasa positibong punto at mas mataas sa mga kapantay nito. Sa 2025 sa tinatawag nating 2025 pero pwede rin nating tingnan at ihambing sa mga nakaraang taon 2023 at 2024. Ito ay mga puntong dapat isaalang-alang na tumutulong malaman kung maayos ang kalagayan ng stock o kumpanya. At gusto ko sanang magbigay ng munting paliwanag para maintindihan ng mga tao na kapag ikaw ay nag-i-invest sa mga stocks, lalo na sa pangmatagalan, ito ay parang nagtatayo ka ng sariling negosyo. Ibig sabihin, huwag nating isipin na kasing laki ng isang grupo kundi ikumpara natin ito sa isang maliit na negosyo tulad ng isang restaurant ng hamburger o empanada o anumang maliit na bagay. Kaya ito ay pareho lamang pero sa mas maliit na saklaw. Ano ang nangyayari? Kapag nagsisimula ng negosyo, madalas iniisip ng mga tao ang kumita lang ng pera, benepisyo at iyon lang pero hindi sa pagpapalawak, paglago, pagkuha ng mas maraming tao, kasunduan, at iba pang bagay na nagiging dahilan para lumago ang mga kumpanya, iyon ang pangunahing pagkakaiba. Kaya ano ang dapat mong hanapin kapag nag-i-invest ka sa isang kumpanya na ang merkado ay makikita ito bilang positibo at may potensyal na umunlad? Ibig sabihin kung sa kasalukuyan ay may isang kumpanya na gustong gumawa ng mga lumang telebisyon, halimbawa yung mga sobrang laki at sobrang taba, baka sabihin ng mga tao, pero para saan pa yon? Kung gayon naiwan na yun sa nakaraan, wala nang bibili niyan, wala nang merkado para dyan. At dun mo masasabi, kaya ba sulit na mag-invest sa aksyon na ito o hindi sulit dahil talaga bang may kita ito? At dito kung saan dinadala sa atin ang mga pangunahing punto na sinasabi ko na makakatulong sa atin na matukoy kung ang kumpanya ay may bahagi ng paglago o isang malaking perspektiba ng paglago o kung sa puntong ito ay naabot na nito ang pinakamataas na antas. Paano natin ito gagawin? Gamitin ang mga puntong nabanggit ko tulad ng operasyon na may mababang PER kumpara sa pangmatagalang kita. Paano kung hindi mo ito naiintindihan, ano ang gagawin mo? Kapag ang mga aksyon ng isang kumpanya ay nagtitrade na may mababang presyo-kita ratio, mababang PR kumpara sa kanilang kita sa maikling panahon, maaaring hindi napapahalagahan ang mga aksyon. Nag-aalok ito sa mga mamumuhunan ng potensyal na kapaki-pakinabang na pagkakataon sa pagbili.
Ang relasyon ng presyo sa kita ay sumusukat sa presyo na binabayaran para sa bawat unit ng kita ng kumpanya. Kapag ang rasyo na ito ay mababa kaugnay sa paglago ng kita ng kumpanya, karaniwang binibili ang mga kita sa hinaharap ng kumpanya na may diskwento na sa huli ay nangangahulugan na parang bumibili ka ng isang kumpanya o negosyo. Balikan natin ang halimbawa ng restauran. Sabihin nating ibebenta sa iyo ang isang restauran at sinasabi nila na kumikita ito ng 5 milyong piso taon-taon. Para gawing simple at lumalabas na hinihingan kanila ng 100 milyon para bilhin ito. Ano ang gagawin mo? Kukunin mo ang calculator at sasabihin, kung bibilhin ko ang negosyong ito sa 100 milyon at bawat taon ay makakakuha ako ng 5 milyon na kita, sa loob ng 20 taon ay mababawi ko ang pera at mula doon ay magsisimula na akong kumita? Kung ipagpalagay na ang kita ay mananatiling hindi nagbabago, hindi bababa o tataas at bibilhin mo ito sa halagang 100 milyong piso, ngunit kikita ka ng 20 milyong piso taon-taon, hahatiin mo ang 100 milyon sa 20 milyon. Sa loob ng 5 taon, mababawi mo ang iyong puhunan at magsisimula kang kumita. Ibig sabihin, napakakapakipakinabang ang pamumuhunan. Halimbawa, bumili ka ng 100 milyon at kumita ng 20 milyong piso taon-taon, kaya sa loob ng 2 taon, mayroon kang 10 milyong kita. Kung ibenta mo ito sa halagang 70 milyon, magkakaroon ka ng pagkatalo na 20 milyon dahil hindi mo nabawi ang iyong puhunan at nagbayad ka ng sobra. Ganito rin ang nangyayari dito at gusto kong maintindihan ng lahat na dapat tratuhin ito sa parehong paraan, huwag masyadong itaas dahil maraming tao ang iniisip na kapag bumili sila ng iPhones, palaging mabebenta ito sa buong buhay kaya't magdudulot ito ng malaking kita. Hindi nila napapansin na ang Apple ay hindi lang nagbebenta ng iPhones kahit ito ang pangunahing negosyo kundi pati Mac at iba pang serbisyo tulad ng Apple Music na nag-aambag din sa negosyo. Makikita mo halimbawa ang pagkukumpara na kung titingnan mo sa Davivienda o Preferential Davivienda, hindi pareho o sa popular lamang dahil dito makikita mo na sakop ang buong bangko sa kabuuan pero dagdag pa ang Wenya, Neki at lahat ng serbisyong inaalok pati na rin ang iba pang mga bansa. Kaya't sabihin natin na ang konglomerado ay lumago ng husto sa mga nakaraang buwan at dito mo patuloy na sinusuri ito, isang natatanging kumpanya sa sektor ng mga bangko. Paano ito naging natatangi kumpara sa ibang mga kumpanya o ibang mga bangko na nasa loob ng sektor? Bakit sinasabi dito na ito ay batay sa kanilang kita at ito ay hindi nalihim na ang Grupo Cives, dati Grupo Bancolombia, ay palaging nangunguna pagdating sa kita taon-taon at palaging iniiwan ng ibang mga bangko na napakalayo sa likod lalo na sa Colombia. At sa tingin ko, bahagi rin ito ng dahilan kung bakit pinalawak nila ito bilang isang holding at hindi lamang simpleng Bancolombia. Pero narito, mayroon kayong lahat ng impormasyong ito at maaari ninyong pag-aralan ito. Ngunit hindi lamang iyon ang mahalaga, kundi pati na rin dito kung saan sinasabi ang kalusugan ng kumpanya. Kung saan sinasabi nila na ang kalusugan ay nasa 3, pero bakit sinasabi nila na ang kalusugan ng cash flow ay nasa 2 lamang? At kung mag-click tayo dito, dadalhin tayo nito direkta sa pagsusuri dito at sinasabi nito na ito ay ginagawa batay sa isang ranking ng 100 na mga salik na lahat ng mga ito ay lumilitaw dito. Hindi natin kailangang lumayo, pumunta tayo sa pangkalahatang pananaw at hanapin sa Data Explorer ang daloy ng pera. Dito lalabas ang iba't ibang uri ng daloy ng pera. Pumunta tayo sa una, daloy ng pera kabuuang utang at mapapansin natin na ang daloy ng pera o kabuuang utang ng nakaraang 12 buwan ng Grupo Cives ay nasa minus 34.4%. Kaya't ito rin ang dahilan kung bakit nasa do ang rating. Pero doon din pumapasok ang pag-unawa sa profile ng kumpanya at naiintindihan na isang mahalagang punto ay ang mga pautang at mula rin sa daloy ng pera ay makikita na sila ay patuloy na nagpapahiram ng pera at maaaring para sa mga bangko na ang negatibong daloy ng pera ay maging positibo sa pag-alam na sila ay nagpapahiram ng mas maraming pera at kung ang perang iyon ay maibabalik sa isang punto, ito ay magiging malaking kita para sa kanila. Ganito mo talaga sinusuri ang isang kumpanya, maraming detalye. Pero sa mga modelo ng pamumuhunan, sa kasamaang palad, sa Colombia ay kulang tayo.
Kung pupunta tayo sa Google, makikita natin na ang mga modelo ng pagsusuri ng pamumuhunan mula sa Investing Pro ay mas malawak. Halimbawa, sa Google, batay sa lahat ng pagsusuri, dapat ang presyo ay $250 at 48 sentimo. Pero dito ay nasa $319, ibig sabihin mas mataas ito kaysa dapat. May 3 tagapagpahiwatig lang na pwedeng gamitin para makita ito. Gusto kong malaman kung nais ninyo ng pangalawang bahagi ng video na ito na magpapakita ng mas detalyado kung paano gamitin ang lahat ng mga modelong ito at paano gawin ang mga kalkulasyon na mas komplikado para makita ang pinakamainam na presyo ng bawat aksyon at pamumuhunan maging sa Grupo Cibes o ibang kumpanya. Halimbawa, tingnan natin ang Ecopet. Mapapansin na ang Ecopetrol ay mas mababa ang halaga ngayon, nasa 1845 ito pero dapat ay 2,074 pesos. Ibig sabihin magandang pamumuhunan ito ngayon o dati pa. Tingnan ang nakaraang 5 taon mula 1141 umakyat ito sa 1806, halos kapareho ng ngayon. Mula doon mabilis na bumagsak, may isang tao sa 300 na maaring nagsabing magandang pamumuhunan ito. Papasok ako at maghihintay na umakyat ito muli sa mataas na antas tulad ng dati. Tingnan, sana ay nagkaroon ng maraming kita. Kaya iniiwan ko ang impormasyong ito sa inyo upang masuri rin ninyo. Sabihin sa akin sa mga komento ang inyong palagay. Kung umabot kayo sa puntong ito ng video, mag-iwan ng emoji ng calculator para malaman kung sino ang umabot dito. Kita-kits, paalam.